Nakakita ka na ba ng bahay na parang gawa ng tao, pero ibon pala ang may likha? Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga pugad na may ilang palapag na parang gusali? Meron din namang lumalaki habang lumalaki ang mga sisiw. At meron pang palutang-lutang sa tubig na tila hinahamon ang batas ng kalikasan. Hindi ito science fiction at lalong hindi ito gawa ng arkitekto. Ito ay mga likha ng ilan sa pinakamasipag at kahangahangang nilalang sa mundo at ito ay ang mga ibon. Welcome sa isa na namang nakakabilib na episode ng Noel Polo TV. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang 10 pinaka-epikong arkitekto ng kalikasan na mula sa mundo ng mga ibon. Hindi lang basta pugad ang alam nila dahil iba't ibang klase ng tirahan ang kayang gawin ng mga ito at bawat isa ay may kakaibang estilo at husay. Mula sa mga pugad na abot hanggang bubong, hanggang sa mga pugad na kayang mag-adjust habang lumalaki ang pamilya, mapapabilib ka sa diskarte ng mga ibong ito sa paggawa ng kanilang tahanan. At kung akala mo yun na ang pinaka-impressive, hintayin mo lang ang isa dahil may pugad pa kaming ipapakita na hindi lang basta bahay, isa itong kuta na parang hindi mapasok ng kahit anong panganib. Kaya kung handa ka ng mamangha, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami sa pagdiskubre ng mga obra maestra ng mga tunay na henyo ng kalikasan. Number 10, Southern Masked Weaver. Ang una sa ating listahan ay ang isang bihasa sa paggawa ng pugad at ito ay ang Southern Masked Weaver. Hindi lang basta galing sa paghahabi ang panlaban ng ibong ito, kundi pati diskarte sa klima at disenyo. Katulad ng pinsan nitong Bay Weaver, ang pugad ng Southern Masked Weaver ay hinahabi mula sa piling damo. Pero ang kakaiba rito, binibigyang pansin nito ang tamang posisyon at bentilasyon ng pugad para hindi mainitan ang mga sisiw sa tindi ng araw sa Afrika. Ang ibon na ito ay hindi basta-basta ang pagpili ng materyales, tanging ang matitibay at dekalidad na damo lang ang ginagamit para tiyak na tatagal sa ulan at init. Ang disenyo ng pugad ay may silid para sa mga inakay at may bubong na parang payong na nakakatalino sa pagprotekta laban sa init, ulan at mga mandaragit. Ang matindi pa dito, kapag tapos na ang breeding season, walang drama. Walang attachment sa pugad. Sinisira ito ng ibon at nagsisimula ulit mula sa simula sa susunod na taon na parang yearly home renovation na may bagong vibes. Number 9, Hummingbird. Kung sa tingin mo, mas malaki ang bahay mas impressive, kilalanin mo ang hummingbird. Maliit man ang katawan, pero ang galing sa paggawa ng pugad ay hindi matatawaran. Ang pugad ng hummingbird ay parang maliit na tasa, simple, compact, pero puno ng engineering genius. Gawa ito sa pinaghalong mga hibla ng halaman at sapot ng gagamba, kaya sobrang tibay pero may kakayahang mag-expand. Lumalaki ang pugad habang lumalaki ang mga sisiw. Parang bahay na automatic na lumuluwag habang dumarami ang gamit mo. Bukod pa diyan, sobrang talino ng mga ibong ito pagdating sa camouflage. Tinatakpan nila ang pugad ng lumot at lumang balat ng kahoy para magtago sa mga mata ng predator. Sa isang napakaliit na espasyo, nagawa nilang pagsamahin ang tibay, ginhawa at proteksyon. Kaya kahit gaano sila kaliit, ramdam ang laki ng kanilang husay sa paggawa ng tahanan. Number 8, African Jacana. Bakit nga ba sa lupa pa magtatayo ng bahay kung pwede ka namang lumutang sa tubig? Kung sa tingin mo mahirap na ang magpatayo ng bahay sa lupa, paano pa kaya kung sa gitna ng tubig? Pero yan mismo ang ginagawa ng African Jacana. Imbes na sa sanga o damuhan, ang pugad nila ay nakalutang sa ibabaw ng mga lilipad. Gamit ang mga damong tubig at halaman sa paligid, bumubuo sila ng platform na parang mini raft. Pero hindi basta-basta lang inilapag. Matibay itong nakaangkla sa mga ugat sa ilalim para hindi matangay ng agos. Kaya nitong suportahan ang mga itlog at maging ang magulang na nangingitlog at hindi basta-basta natutumba o lumulubog. Parang floating villa para sa pamilya ng ibon. Sa galing ng disenyong ito, kahit ang pinakamukhang delikadong lugar para magpugad ay nagiging ligtas na tahanan, hindi lang para mabuhay kundi para umunlad. Number 7, Swallow. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga mason ng bird world at ito ay ang swallow. Kung may adobe house ang mga tao, may mud house ang swallow. Ang gamit nila ay putik at laway, kinukuha nila ang basang putik, hinaluan ng sarili nilang laway, tapos ginagamit itong parang natural na superglue para gumawa ng pugad na hugis-tasa. Kayang dumikit sa mga pader, gilid ng bangin, o kahit sa sementadong gusali. At hindi lang basta dumikit, disenyo ring itong weatherproof. Kayang-kaya ang ulan, hangin, at kahit init. May hugis ang pugad na parang natural na bubong na proteksyon para sa mga sisiw. Kaya kung akala mo walang silbi ang laway, aba, subukan mong tanungin ang mga swallow. Bawat putik na nilagay nila ay may purpose.
Number 6, hammer cup. Kung may ibon na may kasabihang go big or go home, yun ay walang iba kundi ang hammer cup. Hindi lang basta pugad ang ginagawa nito dahil parang shed o maliit na bahay kubo na sa laki. Umaabot sa 2 metro ang lapad, gawa sa libu-libong sanga at damo na parang walang ayos, pero sa totoo lang, may sistema. Sa loob ng tila bundok ng sanga may mga hiwa-hiwalay na silid, may system chamber pa para hindi pasukin ng ulan. Parang secret base ng isang reclusive na ibon. Ang pinaka-wow factor dito ay kayang buhatin ng pugad nila ang bigat ng isang adult human. Pero syempre, wag mong subukan. Hindi ito tourist spot at hindi rin ito treehouse. Ito ang perfect example ng ibong hindi lang marunong mangarap ng malaki, kundi kayang gawin ito gamit ang simpleng kagamitan mula sa kalikasan. Number 5, Tailor Bird. Imagine mo na sobrang detalye ng panlasa mo. Pati bahay mo kailangan mukhang haute couture. Ganyan ang lifestyle ng Tailor Bird, isang maliit na ibon na parang pinagsamang arkitekto at fashion designer. Pero hindi tela ang gamit niya, mga dahon. Ginagamit niya ang matalas na tuka na parang karayom para tahiin ang mga dahon gamit ang sapot ng gagamba o hibla ng halaman. Ang resulta ay parang isang berdeng tent na nakakamuflage sa mga sanga. Halos hindi mo mapapansin na may pugad sa loob dahil sobrang pulido ng pagkatahi, pero hindi lang ito para maganda sa mata. May function talaga na nagsisilbing silungan, insulasyon laban sa init at ulan, at proteksyon mula sa mga predator. Parang stealth bomber sa bird world pero mas cute at mas tahimik. Number 4, stork. Kung ang Tailor Bird ay parang high-end fashion designer, ang stork naman ang kontratista ng mga matataas na gusali. Imbes na magtago, ang gusto nila ay kitang-kita sila sa lahat ng anggulo. Kaya ang pugad nila ay nasa tuktok ng puno, poste, bubong, o kahit anong mataas na istruktura. Bawat taon, bumabalik sila sa parehong pugad, dinadagdagan ng sanga, dahon, at kung ano-ano pang gamit, kaya tumatagal ng tumatagal. May mga pugad na umaabot sa daan-daang kilo sa bigat, at hindi lang sa laki kahanga-hanga, dahil parang apartment complex ito ng bird world. Bukod sa stork family, may mga freeloader din gaya ng maya at starlings na nakikitira. At ang mas nakakabilib, ginagamit ito taon-taon. Inaayos, pinapalitan ang mga luma, tapos dadagdagan ulit. Parang bahay na minana pa ng lolo mo, pero imbes na alahas, sanga at putik ang kayamanan. Ito ang tunay na sustainable architecture. Pangmatagalan, matibay, at may kwento sa bawat sanga. Number 3, magpay. Kung akala mo mga tao lang ang mahilig sa high security na bahay, kilalanin mo ang magpay, ang security expert ng bird world. Hindi lang basta pugad ang ginagawa nila. Ang mga ito ay parang mini fortress sa gitna ng kagubatan. May dome, may selyadong pader, at solid na pundasyon. Parang vault pero may view. Ginagamitan nila ng mga sanga at putik ang labas para tumibay, habang sa loob naman, todo lambot, may balahibo, bulak, o kahit balahibo ng alagang hayop. Comfort meets security. Kahit anong bagyo, yelo, o matinding init, matibay ang pugad ng magpay. Kaya kung may luxury safe room sa gubat, eto yon. Number 2, Great Crested Grebe. Ang ibang ibon, ayaw sa basang lugar. Pero ang Great Crested Grebe, diyan sila namamayagpag. Imbes na sa puno o lupa, gumagawa sila ng pugad sa ibabaw ng tubig, parang bahay bangka na may sariling anchor. Gamit ang mga basang halaman sa paligid, bumubuo sila ng floating nest na hindi basta-basta tinatangay ng alon. At kung tumataas ang tubig, walang problema dahil sumasabay umangat ang pugad. Parang waterbed na real life at gawa talaga sa tubig. Bukod pa riyan, sobrang ligtas ang lokasyon. Dahil nasa gitna ng tubig, hindi basta-basta makalapit ang mga predator. Safe at presko at perfect na tirahan para sa baby grebes. Number 1, Common Swift. At panghuli sa ating listahan, ang Common Swift, ang tunay na master ng vertical living. Nakakabit ang mga pugad nila hindi sa puno, kundi sa mga matatarik na pader, bangin o gusali. At ang secret weapon nila, malagkit na laway. Ginagamit nila ang sariling laway para idikit ang mga sanga at dahon sa pader, kaya kahit nakatayo yan sa gilid ng bangin, hindi basta mahuhulog. Ang kanilang design ay cup-shaped nest na ligtas sa bagyo at predator. At dahil sobrang taas ng lokasyon, hindi rin madaling abutin ng kalaban. Safe, solid, at swak sa minimalist style. At kung may kondo sa mundo ng mga ibon, ito yun.